Guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Dito ngayon sa episode natin na Trending PH, dito sa Gabi ng Lagim, pag-uusapan natin mga katropa, paano nga ba natin malalaman na aswang ang katabi natin? Ano nga ba yung mga senyales mga katropa? So tara, himay-himayin natin yan at pag-usapan natin ngayong gabi mga katropa. So magandang gabi sa inyong lahat, mga kalagim, mga kagabi ng lagim. Sa pagpatak ng dilim, natitiyak mo ba na ang kasama mo sa bahay o ang nakakasalubong mo sa madilim na iskinita ay isa pang normal na tao? Eto na mga katropa, ang aswang, isang salita na nakakapagpatindig ng ating mga balahibo. Kasi mga katropa, sila yung mga nilalang na nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Sa umaga, sila yung mababait na kapitbahay natin at tahimik na tendera sa mga palengke. Sa madaling salita, sila yung normal na tao. Pero sa gabi, kapag kumakalam na yung kanilang mga sikmura at nagdurusa yung kanilang katawan dahil kailangan na nila at nararamdaman nila yung parang malabampira na tuyo sa dugo, tuna humahaba at ang kanilang dila at biglang nagbabago ang kanilang anyo mga katropa. Naman kung paano ba natin makikilatis ang isang tunay na aswang, ngayong gabi hihimay-himayin natin ang 10 subok na paraan para makilala natin ang mga aswang. Patayin mo ang ilaw, ilak ang pinto at makinig ng mabuti sa kwento nating ito. Baka katabi mo na ngayon mga katropa at ang dila ay lumalaylay na. So, ang unang bahagi ng ating kwento ay yung tungkol sa baliktad na refleksyon. Sinasabing mga katropa na ang mata ng aswang ay bintana ng kanilang katotohanan. Kung may hinala ka na ang isang tao mga katropa ay aswang, tumitig ka ng diretso sa kanyang mga mata. Sa isang normal na tao, makikita mo ang iyong sarili na normal. Ayan. Pero ang isang aswang, kapag tiningnan mo ang kulay itim sa kanilang mga mata, etong reflection mo ay pabaliktad. Yun yung kaibahan nila mga katropa. Iba ang paningin nila. And pangalawa ay yung nawawalang piltrom. Hawakan mo ang ibaba ng iyong ilong. Dapat meron niyang kuhit na katulad nito mga katropa. Yun yung tinatawag na piltrom. Ito ay parang kanal sa ibabaw ng ating mga labi. Ayan, eto. Kung wala na ganyan ang tao, maaring sila ay isang aswang mga katropa. Ito kasi ay isang permanenteng sumpa ng mga aswang. Pero, meron namang mga tao na dahil na rin sa kanilang mga kapansanan o disabilities, maaaring wala silang ganito. Kaya ingat rin tayo mga katropa. And pangatlo, ang mapupulang mata. Ayan, etong kulay puti, namumula yan mga katropa. Bakit mapula ang mga mata nila? Hindi dahil sa sila ay puyat sa kanilang mga trabaho mga katropa, kundi dahil buong magdamag silang gising at naghahanap ng makakain. Mailap ang kanilang mga mata at hindi sila makatingin ng diretso dahil natatakot sila na baka mabunyag yung kanilang lihim mga katropa. And ang ikaapat is yung ang amoy ng aswang kakaiba. Ang amoy ng aswang ay amoy langis na buntot ng pagi. May kakaibang amoy ang aswang mga katropa. Amoy lupa, amoy malansa, amoy amag na hindi nawawala kahit maligo sila ng ilang beses, kahit magbuhos pa sila ng pabango. Kung gusto mo silang subukan, gumamit ka ng langis ng buntot ng pagi. Ito ang langis na gawa sa mga nuno ng punso. Kapag lumapit ang aswang sa langis na ito ay bigla na lang kukulo at bubula.
Kahit wala namang tubig o wala namang apoy mga katropa, basta bigla na lang itong kukulo, yan ay senyales na aswang ang kasama mo. Hindi lang mga katropa sa physical na aspeto natin malalaman ang mga aswang. Ang kanilang kilos kapag unti-unti nang dumarating ang gabi ay tuluyang nagbubunyag sa kanilang mga sarili at tinatagong lihim. Eto, puntahan na natin yung panglima. Pabaliktad kapag natutulog. Totoo ba yun mga katropa? Kung ikaw ay may kasama sa bahay na pinaghihinalaan mo, bantayan mo na siya kapag natutulog. Ang aswang, kapag natutulog ng mahimbing, ay madalas bumabaliktad ang posisyon. Ang ulo ay napupunta sa paanan ng higaan at hindi nila namamalayan. Ito ay dahil sa kanilang katawan ay natural na naghahanda sa pagpapagong anyo. Ibig sabihin, kung ang mga kasama mo ay magkakaparehas kayo ng pagtulog, gawin ng pagtulog, tapos biglang umiikot na lang at dun sa paahanan yung kanyang uluhan, ganyan ang mga aswang mga katropa. Ang pang-anim naman ay kung may buntis sa inyong lugar mga katropa. Ibig sabihin nito, kung may isa kang kapitbahay na naging masyadong palakaibigan, laging umaali-aligid o laging nagtatanong kung kailan ang kabuwanan ng buntis, mag-ingat ka. Ang amoy kasi ng fetus mga katropa o amoy ng sanggol sa loob ng sinampupunan, para sa kanila ito ay isang napakabangong bulaklak na sobrang napakahalimuyak at parang sobrang sarap na ulam para sa kanila. Hindi nila mapigilan at makontrol ang sarili nila, kaya lumalapit sila kung sino man yung buntis mga katropa. And ang pampito ay yung kapag may narinig kang tik-tik o ik-ik sa bubong. Tandaan mo na ang panuntunan ng mga ninuno, kapag malakas ang tunog ng tik-tik o ik-ik, malayo pa ang aswang. Pero kapag sobrang hina at halos pabulong na lang ang tik-tik-tik-tik, ibig sabihin nito, nasa itaas na mismo ng bubungan nyo ang nilalang o kaya sobrang lapit na sa inyo. Nasa bubong mo na sila. Binubuhos ang mahabang dila pababa ng pababa sa kwarto. At ang pangwalo ay subukan mong mag-imbita ng pinaghihinalaang aswang sa loob ng simbahan. Bigyan mo siya ng pagkain, may bendisyon ng holy water. Mapapansin mo na ang matinding pagkabalisa at hindi sila mapakali. Pinagpapawisan ng malamig at gagawa ng napakakaibang kilos para lang makaalis sila sa lugar na yon. Maaaring magwala sila sa loob mismo ng simbahan para lang makaalis sila. And kapag hindi ka pa rin sigurado mga katropa, may dalawang huring paraan pa para malaman natin kung aswang ba ang kasama natin. Galing ito sa mga ninuno ng ating bayan. Eto na mga katropa, bago pumasok sa pinaghihinalaang mo aswang sa bahay, maglagay ka ng konting asin o bawang sa tapat ng pintuan nang hindi nila nakikita. Ang aswang ay hindi makakatapak sa ibabaw nito. Magdadalawang isip siya, hihinto sa pinto o kaya naman biglang aalis dahil nasusunog ang pakiramdam nila. Sobrang init mga katropa. Ibig sabihin, kapag naglagay ka ng asin sa pintuan, hindi sila makakapasok o maalinsangan para sa kanila. And ang ikasampu mga katropa ay yung pagbaliktad ng walis tambo. Kapag nasa loob ng bahay mo ang pinaghihinalaan mo, pumunta ka sa likod ng pinto at itindig mo yung walis tingting ng pabaliktad. Ibig sabihin, yung pinakapuno nasa ilalim at yung mismong tusok-tusok ng tingting nasa ibabaw. Ang hawakan ay nasa ibaba at ang hibla ay nasa itaas. Ayon kasi sa paniniwala, ang aswang ay hindi makakaalis sa bahay mo hanggat hindi mo ibinabalik sa normal ang walis.
May ipit siya sa loob, magpapanik at magpapakita ng kakaibang galit. Ngayon, alam mo na ang 10 senyales na ito. Subukan mong lumingon sa paligid, mga katropa. Tingnan mo ang mga kasama mo sa bahay, tingnan mo ang asawa mo, kapatid, kaibigan, mga katropa mo. Baka nakikinig, kasama mo lang ngayon, mga katropa. Lahat ba ng senyales ay wala sa kanila? Paano kung nandun ang baliktad na refleksyon, mga katropa? Kabahan ka na. Ayan. So, huwag mong kalimutang maglagay ng bawang sa bintana kapag matutulog ka o balak mong mamasyal sa ibang lugar para at least hindi ka dalawin ng aswang sa gabi. Ako nga pala, ang inyong kasama sa dilim. Ito ang Pinoy True Horror Story, Gabi ng Lagim, sa episode nating Aswang dito sa Trending PH, mga katropa. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam.